Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Do not answer. There's a strange thing going on sa bahay ng poster na ito. Nagiging balisa siya lalo sa gabi dahil may mga boses siyang naririnig na tinatawag siya ng mga ito. Isang beses, narinig niyang muli ang pagtawag at navideohan niya ang mga nangyari. I'm recording this to see if I can catch it on camera this time. But I'm home alone for the night and I swear I've been hearing noises. My fucking God. And usually this happens, but this time I'm so fucking annoyed. Please tell me that you can hear that too. This happens so much now. I'm tired. Ang sabi ng mga viewers, ito ay ang mimic na gumagaya ng boses ng taong malapit sa iyo. Huwag mo nga daw sagutin ang mimic dahil lalo kang guguluhin ito. Ang takot mo ay nagbibigay ng lakas dito. Ngunit isang araw, habang nagve-video siya para ipadala sa kaibigan niya, hindi boses ang nakuna niya kung hindi something na mas terrifying. Tingnan. It was super fun. Yeah, I'll see if you can come over in a bit. You should bring your dog. Your dog's really, really big and cute. Nope. Mom? Nakita mo ba yun? Tignang mabuti ang loob ng cabinet. Makikita mo ang pagsilip ng maputlang mukha dito. Sa una ay hindi pa niya napapansin ito, pero nang muling magpakita ang mukha, napatawag na lang siya sa kanyang ina nang mapansin niya to. Ang mukha kaya sa loob ng cabinet ay ang parehong entity na tumatawag sa kanya sa gabi? Ikaw na ang humusga. Shadow Man. Dalawang magkaibigan ang nataranta nang bigla na lang mag-ingay ang house alarm nila, suggesting na mayroong taong nakapasok sa bahay nila. Hindi nila alam kung sino o ano ang nakapasok sa bahay, pero kung sino man yun ay nakarating na ito sa kwarto nila. I'm recording. Wait. Do you get it? Can you check the security footage? Oh my God. What is it? Sa kaba ng dalawa, nagtago sila sa kwarto. Hindi nga nagtagal, may narinig silang malakas na kalabog at biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Kaya sa takot nila ay mabilis nilang binuksan ang bintana para dun sila lumabas. Ito ang pinakamabilis na daan na naisip nila para makahingi sila ng tulong. However, nang kumalma na sila, tinignan nila ang nakuha ng kanilang CCTV. Pero imbes na intruder, they found no one. Ayon sa kanila, sinigurado nilang sarado ang pinto, ngunit nakapagtataka lang na bigla itong bumukas ng mag-isa. Hindi lang mahina ang pagbukas nito. Malakas at may puwersa, ngunit wala kang makikitang pumasok dito. May feature din ng camera nila na motion detection. Kapag may na-detect itong gumagalaw, ay makikita mo na lalabas ang green square.
Ngunit hindi nga lang yon ang kakaiba sa nangyari. Pinanood nila ang lahat ng kuha ng CCTV at lalo silang natakot sa napanood nila. Clear. Habang tinatrack ng CCTV ang mga movement sa loob ng bahay nila, makikita mong palipat-lipat ito between sa humidifier at sa kwarto sa kanan. Kung ano man ang nadedetect nito ay gusto nitong mag-focus sa kwarto. However, may dalawang instances na makikita mo sa reflection sa salamin ng toaster. You can clearly see a dark shadow running from the kitchen towards the room. Wala kang ang makikitang distinctable feature nito. It's just a running dark mass. At kahit makikita mong gumagalaw to, hindi ito nadedetect ng camera as movement. The fact that it just moved so quickly, Yeah. but then like the motion capture camera didn't see that shape. And like when it was how could it tracking have the even movement, known that it was movement? like why is it that you see it one time and then in the rest of the footage there's like no, it's picking up on something but there's nothing there. Bahagya mo uling makikita ang dark mass o ang shadow man kung tawagin ng dalawa nang humarap muli ang camera sa toaster nila. But as the camera quickly pans to the right, dapat makikita mo ang kahit anong dumaan sa reflection ng toaster. Pero malinaw mong makikita na walang tao doon. Hanggang ngayon marami pa ding tanong ang dalawa. Also, like, front door opening on its own, Yeah, that shit was that's closed. We closed that door. And I mean, this house is like brand new. Like it's not old or like anything. Yeah, it's not like the latches are like faulty or everything something. works. And then getting into the bedroom, we closed the door the whole way. Like it latched into the door frame. Fully like shut. when you push it, you hear it click into place. We fucking heard it click into place. We And did. why the fuck would it open? Paanong nagbukas ang pinto ng mag-isa? Sino o ano ang dark figure na dumaan sa kusina nila? At sino ang nagbukas ng pinto ng kwarto nila? There's clearly something supernatural that happened that night. At kung ano man yun, ito ay malaking misteryo para sa ating lahat. Distorted Reality. May grupo ng mga paramedics ang pinuntahan ng isang lalaki na may malalang kaso ng schizophrenia. Pero hindi sila makalabas ng kwarto dahil may pumipigil sa kanya sa pinto. Dark figure na tanging siya lang ang nakakakita.
They're not gonna let me go past it. They're not gonna let me go past it. Somebody's there. We're right here. I'm Right telling you, somebody's at the door and they're not gonna let me go past it. I understand. They wearing? What are they wearing? They're wearing blue. But Good, someone's good. there and they're not gonna let me go Good. past. Someone's at the door. I need you to sit up, okay? Can you do that? Is that it? Are you okay? Kakaibang bagay ang nangyayari dahil bigla na lang bumabagsak ang orasan sa hallway. Kahit ang mga paramedics nagtaka sa naganap. Ang orasan ay securely fastened sa dingding at nagkataon na nahulog lang ito nang nag-hallucinate siya nung oras na yun. Maaari kayang coincidence lang? Ang pasyente sa video ay si Zach. Bata pa lang siya ay na-diagnose na siya ng schizophrenia. At pangunahing hallucination na nakikita niya ay ang mga shadow people. The main hallucinations that I have are seeing what I call shadow people. When I was a kid, they were like really horrifying, like, I don't know, kind of like creatures. But all I remember was just like they had really sharp teeth. They were still black. They've always been black. They're still like completely, fully like shadow black. And they stand in the doorway. Ito din ang nakikita niya na ayaw magpalabas sa kanya sa kwarto nang dumating ang paramedics sa bahay niya. However, noong April 24, 2024, 2 taon bago mangyari ang sa paramedics, nakita din ng girlfriend niya ang shadow person na nakatayo sa doorway. Pero ang nakakapagtaka, walang schizophrenia ang girlfriend niya. Hey, what's wrong? What? What? Where? There's nothing in there. What? Napasigaw na lang ang girlfriend niya sa takot nang makita niya to. Although it happened 2 years ago, it's a clear indication na hindi lang siguro hallucination mula sa schizophrenia ang nakikita ni Zach. Siguro ay may iba pang dahilan. Ang nakita niyong ginagawa ng isa sa mga paramedics nang naghahallucinate si Zach ay paraan para kumalma siya. Ang pagwe-wave ng kamay sa harapan niya o kaya ay ang pagbubukas-sara ng pinto ay nakakatulong sa kanya para mawala ang kanyang nakikita. But my therapist and I have come up with something called visualization dismissal, which is basically I try to scrub them away. It can like wave my hand in front of my face, scrub them away. But the best way, and what you saw in the video, is just basically going up, opening and closing the door where I see them. Ang visualization dismissal ay paraan niya para maalis niya sa isip niya ang nakikita niya. Ngunit may mga pagkakataon na talagang malala ang hallucinations niya. Para ma-distinguish niya ang hallucination niya sa totoong buhay, usually nire-record niya sa GoPro niya ang nakikita niya. Ito ang paraan niya para malaman kung totoo ba ang nangyayari o nasa isip niya lang. If the hallucination's like really strong and I am not even like making sense out of reality, which doesn't happen too often, but it happens, I need to be able to differentiate between like what I'm seeing in the door frame and real life, obviously. So when I'm not sure and I can't like shake it, I can't make it go away, I can't do the visualization dismissal, I use this and basically I point it at the door frame or whatever I'm seeing and look at the screen. And if what I'm seeing in the door frame isn't on the GoPro screen, it's not real. Helps me calm down. Dinodocument ni Zach lahat ng severe episodes niya sa kanyang YouTube channel. Ginagawa niya ito para ma-share sa mundo ang nai-experience niya tuwing magkaka-event siya. However, ang isa sa mga video niya ay kakaiba sa lahat ng mga videos niya. Panoorin. You always say the same thing.
No, 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 no. No. Quit it. Stop bringing that up. Stop saying that. You always wait till now to say that. Whoa. Alexa, light on. During one of his events, muli niyang nakikita ang shadow figure. Maririnig mong nakikipag-argue pa siya dito. Ngunit pagharap niya sa pinto, makikita mong gumalaw na lang mag-isa ang isa sa mga drape na parang may nag-angat nito. Paulit-ulit itong gumalaw ng mag-isa kaya lumabas siya sa kabilang pinto. Sa likod ng kortina, ginawa niya ang visualization dismissal. Nawala ang movement at sa isip niya ay nawala na din ang dark figure. Ngunit sa huling beses nang buksan niya ang kortina, gumalaw pa din ang drape ng mag-isa. Hindi naman to dapat mangyari dahil wala na ang hallucination niya. Kaya nilapitan niyang muli ang pinto para imbestigahan. Sa paglapit niya, sabay-sabay na umangat ang lahat ng drapes at saka ito bumagsak ng sabay-sabay. Knowing that this time what he was seeing was real, kinabahan siya at madidinig mo na lang ang takot na nararamdaman niya sa paglalim at pagbilis ng kanyang paghinga. What would you do in this situation? Having hallucinations alone is terrifying. But what if the real horror isn't the delusion, kundi ang realidad na mas nakakatakot pa? Ikaw na ang humusga. The Ocean Park. Ang Global Aqua Parks ay isang kilalang park mula sa Prague sa Czech Republic. Meron itong iba't ibang water slide na talaga namang ma-enjoy ng mga bata at ng buong barkada at pamilya. However, sa isang promotional video nila, imbes na ma-excite ang mga nakapanood nito sa mga activities na ipinapakita nila, ay natakot pa sila. Hindi mo naman sila maasisisi dahil ito ang videong nakita nila. No turning back. This is the deadliest, most extreme wild river ever. Welcome to survival mode. This is where the real madness begins. Isa sa slides na pinopromote nila ay ang Wild River. Paglabas ng nagvi-video sa ride na to, bumulaga sa kanya ang isang paa na nasa ibabaw ng tubig. Sa anggulo ng paa, dapat makikita mo din ang katawan nito. Pero ang nakakapagtaka, tanging ang disembodied limb lang ang makikita mo. Wala ngang naging reaksyon ng nagbe-video at parang hindi niya din to nakita. Paglapit niya sa gawin na yun, wala ka din mapapansin na kahit kaninong katawan ang nasa ilalim ng tubig. Eto pa ang nakakagulat. Kung tao talaga to ay makikita mo sana ang ibang rider sa slide. Ngunit pagharap niya sa kaliwa,
Makikita mong walang ibang tao dun kundi siya lang. May nagsasabi na ang nakita daw sa video ay ang katawan ng dating nalunod sa slide na yon. Ngunit sa aking pagsasaliksik ay wala naman akong nakitang ganitong aksidente sa park. So ano to? Katulad ng dating mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.